Meron akong nabalitaan na si Nonito Donaire Jr. ng 2 beses lumabang kay Inoue, nagbigay sa'yo ng konting advice. Ano ba ang mga nasabi ni Nonito Donaire sa'yo? Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! What's up mga kapenyo, at today meron na naman tayo napakainit na reaction video about nga dito sa Play It Right TV mula dito kay Quinito Henson, at dito nga na-interview niya etong si Marlon Tapales after the fight neto ni versus Naoya Inoue. At dito mga kapenyo, no, bago pala lumaban etong si Marlon Tapales, talagang nabigyan pa ng advice ng ating 2 division world champion na si Nonito Donaire, etong si Marlon Tapales. At dito ikwento nga rin ni Marlon Tapales kung paano nga rin nagbigay ng payo etong si Nonito Donaire sa kanya, dahil alam naman natin lahat mga kapenyo at napanood at nasaksihan natin lahat na isa si Nonito Donaire sa nagpahirap dito kay Naoya Inoue bago maging ganap na unified champion o bago maging ganap na maging monster tong hapon na to, no? At talagang alam natin lahat na si Donaire nung araw, nung kalakasan niya, talagang hindi ka pwede, no? Pag hindi ka nag-training talaga na maayos. At dito mga kapenyo, napakaganda rin ng advice ni Nonito Donaire dito kay Marlon Tapales bago lumaban ito kay Monster Inoue. Pero sadyang ganyan talaga mga kapenyo. Syempre, kumbaga sa basketball, bilog ang bola, minsan may swerte at minsan naman hindi tayo pinapalad. Ganon ang nangyari dito kay Marlon Tapales. At tara mga kapenyo, pakinggan naman natin kung paano nga na-interview ni Quinito Henson etong si Marlon Tapales. Meron akong nabalitaan na si Nonito Donaire Jr. ng 2 beses lumabang kay Inoue, nagbigay sa'yo ng konting advice. Ano ba ang mga nasabi ni Nonito Donaire sa'yo? Nung laban pa to ni ni Ahmad Alib, yun yung nakita ko talaga siya ng personal sa Top Rank. Nagbigay siya sa akin sa Top Rank sila nakita ng advice. Kasi underdog din ako doon. Tsaka sabi niya sa akin na laban lang, sikap lang, training, yun talaga yung importante. Tsaka ibigay mo lahat ng kung anong meron ka. yung best mo. Yes. Okay. Totoo naman talaga yan mga kapenyo, no? Alam nyo, sa totoo lang, no, hindi man ako naging boksingero, pero araw-araw kasi ako nanonood nito mula pa ng kay Senator Manny Pacquiao. Talagang napakahirap po talaga ng boxing, no? Actually, kahit 3 rounds nga lang, no, yung sparring lang, pag hindi ka sanay, talagang bibigay yung katawan mo lalo na yung mga ganyang professional. 12 rounds na ikipagbugbugan sa ibabaw ng lona, tapos yung makakalaban mo, isa rin champion, isa rin magaling, at alam mong may pang may pang bira rin sa'yo, no? So talagang dito grabe yung pinakita ng Marlon Tapales para sa ating mga Pilipino. Kaya sobrang saludo. Ulitin ko bro, Marlon Tapales, sobrang saludo sa'yo. At talagang kitang-kita naman natin mga kapenyo, no, kung paano niya talaga pinaghandaan si Naoya Inoue, pero sadyang kay Naoya Inoue lang talaga etong mga panahon na to. Kumbaga prime ng hapon ngayon. So, ngayon at natapos na yung laban, ano yung mga natutunan mo dito Yan, sa leksyon na binigay sa atin ni Inoue? Yes. Upang maging mas maganda pa ang susunod na laban mo, Marlon? Sa akin, wala naman siyang naibigay talaga na leksyon para sa akin, sa sarili ko lang. Ganitong level kasi na of course, magaling na talaga yung Inoue. Pero natutunan ko lang dito sa itong laban na to ay talagang gawin mo talaga lahat at ibigay mo talaga lahat kung anong meron ka, at hindi ka pwedeng matakot sa kung sino man kasi parang tao lang yan So, yan nga mga kapenyo, no, tama yung naging advice nga sa kanya ni Nonito Donaire dito, no, na hindi ka pwede matakot, mag-training ka ng maigi, gawin mo talaga yung makakaya mo hanggang dulo, no, hanggang dulo mga kapenyo. Kaya, alam nyo, sa totoo lang, yung unang naging laban ni Nonito Donaire kay Naoya Inoue, naalala ko yon, sobrang pinahirapan ni Nonito Donaire etong monster ng Japan, no, at talaga nagkaroon pa ng cut, no, dito si Naoya Inoue
Inoue nun kay Nonito Donaire. At dito syempre umaasa tayo lahat na pag nakalaban ni Casimero to, siya rin ang isa, no, sa makakapagpahirap o mas matalo pa niya, no? Sana nga, 'di ba? Sana. Hoping tayo mga kapengyo, hindi naman natin sinasabing panalo na kaagad si John Riel kasi alam naman natin at nakita naman natin yung mga naging last fight din ni John Riel, medyo kinakapos siya sa hangin ngayon at sana talaga mabigyan ng conditioning coach, no, etong si John Riel Casimero dahil alam ko at naniniwala ako na si John Riel lang talaga rin, no, ang pwedeng makatalo talaga dito kay Naoya Inoue. Pero sa pagkakataon na to, kailangan muna ng tune-up fight neto ni John Riel Casimero, siguro 1-2 laban pa, no, bago sila magkaharap neto ni neto ni Naoya Inoue para at least makikita natin yung improvement ng John Riel Casimero. Well, pinakita mo nga, Marlon, na hindi ka takot kay Inoue, nilabanan mo ng puspusan, Tama, sinabayan totoo. mo. At ang Oo. ganda ng laban, naging tactical. Yes. Marlon, ano ba ang balak ni JC Manangkil at ni Sean Gibbons? Magte-training ka sa Pilipinas o babalik ka sa US para mag-training sa darating mong laban, siguro mga Mayo o Hunyo? Sa tingin ko po, titraining ako sa Pilipinas, tsaka lalaban ng isang beses at saka babalik sa US so magte-training ulit. So isang laban dito sa Pinas bago ka bumalik sa Amerika, siguro lalaban ka ng isang title eliminator tapos bago magtapos yung 2024, lalaban ka ulit for World Championship and I'm sure Marlon Tapales magiging world champion ka ulit. Tama, totoo yan mga kapengyo, no? Tama yung sinasabi ni Kinito Henson. Kahit ako, naniniwala din ako na etong si Marlon Tapales, magiging world champion siya ulit. No, dahil nakikita nyo sa mga mata mismo na ito ni Marlon Tapales na talagang buo yung loob niya, gusto niya talagang manalo, no, ipinaglaban niya yung bandera ng Pilipinas, no, even though na sinasabihan siya na hindi naman siya lumaban, pero nakita naman natin mga kapengyo, no, kahit nagko-cover siya, pumapalag, no, etong Marlon Tapales at talagang lumalaban siya. Gusto rin talaga niya manalo kaso sadyang matigas lang ito talagang si Naoya Inoue at talagang hindi basta-basta etong monster ng Japan mga kapengyo, no, dahil kahit nga si Nonito Donaire, siya na nagsabi nga dito kay Marlon Tapales na talagang ibigay mo yung best mo, ibigay mo yung todo mo, ibigay mo lahat. Kumbaga pag sinabi kasing lahat, talagang ibubuhos mo, no, yung kahit yung kaluluwa mo, ibubuhos mo para manalo ka, no. Ganun yung ginawa ng Marlon Tapales dahil nga gusto niya manalo. Kahit nakita naman natin yung naging epekto sa mukha niya na talagang halos marami siyang pasa talaga na inabot dito kay Naoya Inoue. Samantalang si Naoya Inoue, kita nyo yung kinis ng mukha, talagang parang wala lang. Parang nakipag-sparring lang sa kanto etong si Naoya Inoue at talagang malinis na malinis yung mukha, no? At sana pag dumating na yung time na maglaban nga talaga etong si John Riel Casimero at etong si Naoya Inoue, talagang maibigay din ni John Riel Casimero yung kanyang best dahil talagang hoping tayong lahat mga Pilipino na magkaisa para lang manalo dito si John Riel Casimero if ever na matuloy nga yung laban nila ni Naoya Inoue. At dito naman sa karera ni Marlon Tapales, lalaban pa nga raw siya na isang beses sa Pilipinas, then lalaban na siya ng world title again sa Amerika. Anong masasabi nyo dyan mga kapengyo? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion yung mga kapengyo at lahat po yan mabasa ko. Maraming salamat mga kapengyo at kita-kita lang tayo sa susunod kong reaction videos. Just wanna say that I feel that our love is real.